piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Magandang pinagpalang araw po muli sa ating mga minamahal na taga-subaybay dito po sa programa ng araw-araw na pagpapala. Kumusta na po ang bawat isa sa atin? Tayo po muna ay dumulog sa hapagkainan ng panalanginan ng ating Diyos na mahabagin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong kabutihan sa bawat isa, maging sa aming pong mga minamahal na taga-subaybay dito po sa programang araw-araw na pagpapala. Dalangin ko po patuloy datna ng bawat isa ng masaganang pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon, kagalakan, kapayapaan. Dalangin ko patuloy na danasin ng bawat isa. Maging, O Diyos, Banal na Espiritu Santo, sa aming kalagitnaan, mangusap po kayo. Pagkalooban nyo ng ibayong kapangyarihan ang salita nyo po na siyang magiging pagkain ng aming mga espiritual upang patuloy na maging kalakasan patungo sa buhay na matagumpay ng bawat isang nakikinig. Sa aming pagpapatuloy, kayo po lamang siyang maluwalhati, may taas. Dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nais ko pong ibahagi sa inyo patungkol po sa aklat ng Matthew sa King James Version, Matthew chapter 28, verse 18 to 30. Marami po nakakaalam nito. At pinamagatan ko po itong Seek and Save the Lost. Sabi po rito, Matthew chapter 28, verse 18 to 30, sabi po sa verse 18, And Jesus came and spake unto them, saying, All power given unto me in heaven and on earth. Verse 19, Go ye therefore and teach all the nations, or teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Verse 20, Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am always with you, even unto the end of the world. Amen. Amen. Ano po pala ito? Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, lalo na po sa ating mga kapwa mananampalataya, mahalaga po na ipinagbilin ng ating Diyos na tayo po ay humayo. Alam na po naman natin ito pag sinabing paghahayo. No? Tayo po ay maghahayag ng salita. Hindi po ito madaling gawin. Kasi sabi nga po, what can you give if you have nothing to give? Ano nga ba ang ibibigay mo kung wala ka namang maibibigay? Ibig sabihin po, dapat tayo po ay madalas, araw-araw, sa umaga, sa gabi, tayo po ay nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Katulad po na binanggit niya sa Book of Joshua, chapter 1, verses 8 and 9. Sabi niya, dili-dilihin mo ang aklat na ito, araw at gabi, upang masunod mo ang lahat na nakasulat dito. Sa gayon, ikaw ay mananagumpay sa iyong buhay. So, mahalaga po, paano po tayo mananagumpay sa ating paghayo, sa ating buhay pananampalataya, kung tayo po mismo, mga believers, kung tayo po mismo ay hindi po nakakaalam ng salita ng Diyos. Dapat po, nagbabasa po tayo, nagbubulay-bulay tayo, o nagme-meditate tayo ng Word of God upang meron po tayong maibahagi sa mga tao pong wala pa sa Panginoon. Kasi po, kung sila po mismo ay hindi natin maisasama sa kaharian ng Diyos, lalo na po yung ating mga mahal sa buhay. Samantalahin ko na po yung pagkakataon, meron po tayo dito sa church ng JCSGO, yung pong mandato po, no, ng ating punong pastor, yung family salvation. Ano po yun? Kumusta na po ba yung ating mga mahal sa buhay? Sila po ba ay nakaalam na ng salita ng Diyos? Hello? Sila po ba ay naisasama natin sa gawain ng Panginoon? Nakakalungkot po
Kung tayo ay naroroon palagi, tayo lang ang masaya. Kung sakaling dumating ang Panginoon, pagdating ng panahon, kumusta po kaya ang kanilang magiging espiritual na kalagayan? Sana po, huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Maaring bukas, huli na ang lahat. Kung hindi ikaw, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Dapat po yun ang lagi nating isaisip, mga mananampalataya. Dapat po lagi tayong handa. Huwag na po tayong mag-reserve pa ng mga oras at panahon. Sa bawat sandali, pag may pagkakataon, gawin po, samantalahin natin. Umpisahan po natin sa ating sambahayan. Kasi po, kung ang ating sambahayan po ay wala pa sa Panginoon, nakakalungkot. Huwag muna tayong lumabas ng ating bakuran. Hindi naman po masama na tayo ay sa kapitbahay magpunta, no? Pero mas maganda po, gawin po muna natin sa ating direktang sambahayan. Ating mga anak, mga manugang, apo, ayan. Yan po natin. Sila muna at pagkatapos yung ating mga kaibigan, kapitbahay, support, and so on. Lahat po. So, mahalaga po sa ating paghahayo, lalo na po sa panahon ngayon, yung mga nangyayari sa ating kapaligiran, masyado po talaga naman, higit sa lahat, ang mga kabataan ay masyadong nararahuyo sa mga gadget po, no? Na mga cellphone. Hindi ho yun masama. Ang problema ho, yung time management o yung paggamit po nila. No? Minsan, pati sa pagkain, nakabukas pa rin yung cellphone. Bago kainin, pipicturan muna. Ano po, lahat na lang ng oras halos hindi na binitawan yung cellphone hanggang maubos na yung oras, hanggang nangihina na ang katawan, masyadong nababad ang mga mata sa radiation ng cellphone. Wala pong masama kung ito'y nagagamit ng tama. Mga magulang, hello po, mga elder, nakakaalam. Gabayan po natin ang ating mga bata sa bahay sa paggamit ng cellphone. Maging tayo nga po, minsan, no? Pag natutuwa doon sa pagbabasa sa cellphone ng ating tinutunghayan, Facebook man o kung ano yun, nakakalimutan na natin yung para sa Panginoon. Tandaan po natin, before we pray, seek first always the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Hanapin po muna natin palagi ang paghahari ng Diyos sa ating pamilya, sa lahat ng resources sa ating buhay. Nang sa gayon, ano man ang kailangan natin? Ano man ang kailangan mo, kapatid? Ang sabi sa Bible, Matthew 6:33, ipagkakaloob ng Diyos, idadagdag na lamang po sa atin. Kaya salamat po. Tayo po ay manalangin. Muli, O Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, salamat po sa iyong kabutihan, sa kapahayagan ng iyong salita, na kami po ay patuloy na loobin po ninyo, udyukan ng iyong Banal na Espiritu Santo, na hindi lamang humayo, kundi magkaroon po kami ng marubdob na pagkahabag sa aming mga mahal sa buhay, una higit sa lahat, upang nasa gayon, Panginoon, maihanda din po namin ang kanilang mga puso sa espiritual na gawain. At hindi po namin ito kayang gawin, Panginoon, kung wala ang iyong pagkasi o pagsama sa amin. Salamat po, mga minamahal po naming mga taga-subaybay. Tayo po ay patuloy na magkaroon ng uhaw, magkaroon ng gutom sa pagkasaliksik ng salita ng Diyos, upang sa pagbabalik ng Panginoon, masumpungan po tayo ng katapatan ng ating paglilingkod sa Diyos. Of course, hindi lamang po tayo magbabasa. Higit sa lahat, isapamuhay po natin ang ating nabasa ng salita ng Diyos upang magkaroon ng katatagan ang ating buhay at magiging mananagumpay po tayo. Ano man ang mga pagsubok na dumating sa ating buhay, darating at darating po talaga yan. Hindi po yan mawawala. Ngunit tayo po'y lagi nakahanda. Tayo po'y magiging matibay sapagkat tayo po, ang ating pananampalataya ay nakatayo sa ibabaw ng bato. Walang dilit iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Salamat po, Panginoon Diyos. Ito po ang aming sama-samang dalangin na may kagalakan at kapayapaan. Sa pangalan mo, makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. This all we pray in Jesus Christ, sweetest and mightiest name. Amen. Amen. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.